Bukas na po ang inauguration ng nagbabalik White House na si President-elect Donald Trump. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin sa Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador. Si Mariz po ito. Live po tayo sa unang balita. Hi, good morning, Mariz. Yes, una po sa lahat, dadalo po ba kayo sa inauguration ni U.S. President Trump? At sino-sino pong mga opisyal na Pinoy ang invited din po? Well, actually, sa totoo lang, ako lang ang imbitado dahil pinanga ng State Department. Officially, ang representative lang ng each country, the diplomatic corps, ang imbitado. No? So loob ng Capitol yon. Pero meron mga ibang mga congressmen na nandito ngayon, inimbita sila ng mga kasama nilang, mga congressmen ng US, kagaya ni Deputy Speaker Tony Petalbano nandito, at saka si Deputy Speaker Mendoza nandito rin ngayon, at I think si Congresswoman hindi ko na maalala kung yung lista, but we have about 4 of our congressmen who have been invited by Congressman Joe Wilson. Alright, inilipat po indoors yung inauguration po ni President-elect Donald Trump. Ito po ba ay dahil lang sa lamig dyan sa lugar ninyo or dahil may security reasons din po? Hindi, sa tingin ko talagang sobrang ang lamig. In fact, nag-i-snow nga ngayon dito sa Washington, D.C. at bukas ang temperature ay something between -7 to -11 degrees Fahrenheit. Medyo talagang magkakasakit ang mga tao dyan. So President Trump was right in really putting his inauguration sa loob ng Capitol. At saka it's also going to be to a certain extent a security risk dahil yung mga security they're going to be out in the open for starting at 5 or 6 in the morning. At pwede rin sila magkasakit at saka obviously yung kanilang trabaho ay mai-impede dahil sa lamig na yan. I understand 25,000 po ng mga security personnel yung ipakakalat po dyan. May mga nababalitaan po ba kayong mga kilos protesta o riot kontra sa inauguration ni Trump? Well, merong report na magkakaroon daw ng konting rally, pero I don't think it's going to be anything major dahil hindi naman concern ng mga security officers dito sa Washington, D.C. Ambassador, tatanungin ko na rin po, no? Kumusta po ang mga Pinoy, mga kababayan natin dyan? Marami na po bang umalis dahil sa expected nga na mas maghihigpit si Trump sa mga immigrant? Well, we are not sure whether there are many of those that undocumented na ating mga kababayan have left. Pero yun nga ang advice namin sa kanila, kung talagang wala silang legal path, it's better that they go na muna para makabalik sila dito at some point in time. No? Kasi pag ma-deport ka, talagang hindi ka na makakabalik. But just the same, ang unang talagang ang sinasabi sa amin ng mga authorities ay ang uunahin nila talaga yung mga may criminal record at saka criminal elements na nakapasok dito sa US. At saka yung 1.3 million na process na talagang for deportation. Yan ang mga uunahin na i-deport nila. Pagdating naman po sa issue ng South China Sea, may mga malalaking pagbabago po ba sa mga polisiya ni na outgoing US President Joe Biden at incoming President Trump? I don't think there will be any dahil kung narinig natin yung confirmation hearing ni incoming Secretary of State Marco Rubio, very clear na the United States is going to be very supportive of Taiwan, the Philippines, and other countries in the Indo-Pacific region that's facing the challenges with China. And also we've kausap natin yung mga ibang mga papasok sa national security dito sa Amerika, sila ay ganun rin. They also are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. In other words, supportado nila yung mga countries that are fighting off this domination, this attempt to dominate the South China Sea. In other words, we are still expecting the support of the US sa bagong leadership. Yes, absolutely. I have no doubt about that. Isa naman po sa mga unang issue nga harapin din ni President-elect Trump ay yung TikTok ban. May mga kondisyon po ba siya para ibalik ito fully? Kasi may sinasabi po siya na dapat owned by an American firm yung parte nitong TikTok. Well, that is already part of the, that was passed already as a law by the U.S. Congress. So they're going to try to push that and save TikTok from being closed down completely here sa U.S.
So there's a possibility that there could be some negotiations that will ensue during the time itong pagpasok ni President Trump. Matanong ko na rin po, Ambassador, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa Los Angeles? Mas marami pa po bang mga naapektuhan sa wildfire? Well, ang sinasabi sa atin ng ating konsulado, medyo merong mga Pilipinong that were affected by the Palisades fire. A total of about 150,000 homes have been destroyed. So marami dyan, I'm sure, Filipino-Americans. But we're still assessing the situation. At ang ating konsulado dyan sa Los Angeles ay are coordinating with the local authorities kung sino man mga Filipinos or most especially mga Filipino workers natin na apektado dyan sa Los Angeles fire. And of course, kaisa niyo po kami sa panalangin para po sa kalagayan ng ating mga kababayan dyan and of course ng iba pang mga Amerikano na naapektuhan po ng wildfire. Maraming salamat po, Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Days Romualdez. Ingat po. Ikaw rin, thank you. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.